Kita nyo to guys. Ito yung itlog na binabad ko ng 24 oras sa supa. Oh, nag-ruberize. Legit guys, walang daya. Itlog talaga to. Oh, ruberize. Lambot, nakakatuwa. Oh, mga basher, wala na kayong masasabi. At dahil na-intriga nga ako kung totoo talaga na magra-ruberize ang itlog na ibinabad sa cola, ako na mismo ang gumawa ng eksperimento. Patutunayan ko sa inyo guys kung totoo talagang magiging ruberize ang itlog. Kaya kumuha ako ng 2 basong malinis, 2 itlog na pinaghiwalay, at gumamit nga ako ng sandok baka pagbagsak sa baso ay mabasag. At syempre ang unang baso, ito lalagyan natin ng cola. Guys, walang daya, walang kukurap. Baka sabihin ng mga basher may daya. Kaya heto, ipakikita ko sa inyo ng walang cut. At syempre ang isang baso lalagyan natin ng suka, dahil ayon sa napanood ko, ang suka ang nakakapagpa-ruberize sa itlog kapag ibinabad ng 24 oras. Bubulol ako sa inyo guys. Alright. At ayun na nga guys, tapos na ang 24 oras at eto na yung ibinabad nating itlog sa suka at sa cola. Tingnan natin kung totoo ang chismis. Magra-ruberize daw ba ang itlog na binabad ng 24 oras sa cola? Tingnan natin guys. Unahin natin tong cola. Ayan. Boost natin siya dito. Ayan. Ito yung itlog. Naku, mukhang mali ang chismis. Ang tigas pa din guys. Itlog pa rin siya, walang nangyari. Nag-iba lang yung kulay kasi kumapit yung cola sa shell niya, pero matigas. Ay, mali ang chismis. Okay, yung suka naman guys. Ito parang mas naniniwala ako dito. Itlog na binabad sa suka ng 24 oras. Tingnan natin kung totoong magra-ruberize guys. Lagay natin dito. Para sa mga basher, walang cut to ha. Uy! Aba! Totoo ang chismis guys. Tingnan nyo. Nag-ruberize siya guys. Oh, ang lambot. Oh, nakikita nyo? May shell to. Hindi ko to binalatan. May shell talaga siya. Tingnan nyo. Oh, ang lambot. Oh, nag-ruberize. So, totoo yung suka at yung cola ang chismis. Ang lambot oh. Tingnan nyo guys. Oh, tumatalbog. Okay mga basher, naniniwala na ba kayo? Sa suka hindi sa cola. Oh, ang lambot. Ruberize itlog. Okay guys, salamat.